Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August manifestation reading. Anong lagay ng minamanifest mo at kung ano pa yung mga dapat mong asahan? But first, mga Pisces, ihanda mo na yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one big question na gusto mong masagot, sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Let's begin. Inhale and exhale your cards for, wow, beautiful. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Pisces, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagsha-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Alam nyo naman, yung hindi pag-i-skip ng ads ang tanging makakatulong sa akin. So salamat po. Kahit yung simpleng like and share and comment, naku, hello sa inyo, mag-comment kayo sa baba. Malaking tulong na rin po yan. So please help me. Do not skip your ads. Okay? So at the bottom, meron kang the Ace of Wands. Alam mo, nagmamanifest ka na sana magawa ko na yung isang exciting plan. May plano ka eh. At maganda to ha. Spark nag-i-spark. Parang alam mo na this is something good. This is something promising. This is something na kayang i-elevate yung buhay ko. Halimbawa, trabaho dito, project doon, sideline na ganyan, or isang bagong pintuan na parang kaya ko eh. Gusto kong subukan, gusto kong itry, parang maganda. Pero ngayon, parang kulang ka pa sa confidence. Yun ang kulang sa iyo eh. Confidence to try it, confidence na pasukin siya, confidence na gawin siya. So yun ang kulang dito sa manifestation mo, is to really be open. Grab it, take it, be passionate. Ipakita mo yung willpower mo. Yan ang magic word mo this month. Your willpower na puntahan, asikasuhin, gawin, aktuhan to. Parang ganon. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Wheel of Fortune. Sabi dito, Pisces, yung swerte mo, napakalaki. Napakalaki. So, swertehin ka talaga. Pero, katulad ng regular na roleta, diba sa mga game show, kailangan mo yung higitin. Kailangan mo yung paikutin. Kailangan mo yung bigyan ng force para gumalaw siya in your favor. So, ganun ka din. In order for you to get the good outcome or the good swerte, kailangan mong umaksyon, kailangan mong gumalaw, kailangan mong umariba, kumbaga. So, paano tayo aariba? Confidence. Tell yourself, gagawin ko na, kukunin ko na, sisimulan ko na. At dyan, unti-unting mag-friction, no? Parang magkakaroon ng momentum si swerte in your life. Aandar siya, paikot sa'yo. 'Di ba? So anong dapat gawin ni Pisces? Gumalaw-galaw. Your motion, yung kilos mo, yung pag-andar mo, ang magki-kickstart ng swerteng ito. Okay? Clarify natin para mas malinaw. Wheel of Fortune, ang napakaswerteng card, will be coming to Pisces sa paraang, ayan, dalawa kunin natin, tumilapon eh. The Ace of Pentacles and the Six of Pentacles. Yes, napaka-clear. At the bottom, Ace of Wands pa din. Talagang sabi niya, grab na, sunggab na, kilos na. Here, with the Six of Pentacles, kailangan mong mag-effort. Very clear. Kailangan mong ibigay yung kinakailangan from your part, from your end. Na ito yung requirement, ito yung dapat gawin, ito yung dapat sabihin, ito yung dapat kong i-effort para dumating sa'yo. Ito, itong Ace of Pentacles, itong biyayang ito. Iyong iyo yan, siswertihin ka dyan kung mag-e-effort ka ngayon. Kung confident ka ngayon, na parang sige, ang ganda-ganda niyan, try ko nga. Sige, subukan natin. Baka posible, baka pwede. So, kailangan ikaw ang magsisimula. Para tong swerteng ito ay mapatunayan mo kay universe na deserve mo. Ang gusto lang naman ni universe, patunayan mo eh. Patunayan mo na ready ka, seryoso ka, gustong gusto mo talaga to para ibigay sa'yo. Okay?
So, mga Pisces, ano ba yung minamanifest mo? I-comment mo nga sa baba. I-manifest natin yan, dali. This is the best time to manifest. Unang linggo to ng buwan, kaya go, 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 push mo yan. In the area of what's blocking you, ano po yung humaharang sa inyong manifestation, you have the Two of Pentacles. Paiba-iba ng isip. Yun ang problema mo minsan. Gusto mo nang gawin ngayon, sabi mo, ay, next time na lang. Ay, kulang pa ako. Ay, ganto pa. Ay, ganun pa. Marami kang dahilan. Marami kang fina-factor in na mga reason na nagpapaantala sa dapat mong gawin. So, kailangan dito, Pisces, make up your mind. Make up your mind. And kailangan talaga umaksyon ka na or maniwala ka na sa mga balak mong gawin. Kasi kung duwag ka pa din hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin hanggang ngayon, parang kailan pa to? Kailan mo pa siya sisimulan? Kailan mo pa siya gagawin? Diba? Clarify natin. The Two of Pentacles, meron kang the Ten of Cups. Okay. Narinig ko dito, sabi ng yung spirit guides, alam mo naman kung para saan to, di ba? Alam mo naman na itong balak kong simulan, balak kong gawin ay para maging maligaya ang pamilya ko, para ma-provide ko yung needs nila, para maging maaluan, masaya, kontento, palagay ang loob, di ba? Pero dahil ikaw to, lumabas ka Pisces, the moon, in your reading, marami kang pagdadalawang isip. Alam mo naman kung gaano kaganda eh. Pero marami ka kasing alinlangan dahil maraming tanong. Maraming mga nakatago sa'yo na parang gagawin ko ba? Pero hindi ako sure eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari eh. Yun ang humaharang sa'yo. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari. Ang nangyayari tuloy, umiiwas ka, lumalayo ka, dinedelay mo, pinapatagal mo, naninimbang ka. Kaya ngayon, Pisces, kailangan mong katigan ang iyong intuition. Ano bang tawag ang damdamin mo? Ano ba yung balak mong gawin? Ano ba yung balak mong i-push? Kailangan alam mo yan. Kailangan maliwanag sa iyo yan. Para nang sa ganun, kahit malabo man yung dako paroon, kahit hindi ka sigurado doon, at least sa puso mo sigurado ka na. Titigil na yung paiba-iba. And then kikilos ka na para matupad yung gusto mo para sa pamilya. 'Di ba? So, huminga, relax, sabihin mo, hindi ko kailangan malaman agad ang sagot. Pero ang kailangan kong malaman ay kung ready na ba ako. Yung term na nabasa ko online na parang you need to feel ready to do it. Mali daw yun. Because ready is not a feeling. It's a decision. 'Di ba? You don't need to feel ready. Kasi hindi mo mararamdaman na ready ka eh. Kailangan mong mag-decide na ready na ako. Parang ganun. Okay? So, isa-isip mo yan. Kung naman tong isang pagkakataon na balak mong pasukin, kailangan mo yang paggandaan, huminga ng malalim at tanongin ang sarili kong handa na ba ako? Didiretso ko na ba? Kaya ko na ba? Parang ganyan. And you don't need to wait for the right timing. Ang right timing ay sa'yo manggagaling. Okay? So, mga Pisces, ano po yung lucky numbers ninyo? Meron ka bang iniingatan na number? I-comment mo nga yan. Lagyan natin ng manifestation dusts para po matupad na ngayon. Okay? Congrats! In your what you need to do, meron kang the Four of Cups. Nag-aalangan ka pang tanggapin yung isang bagong bagay because you're still looking at the past na parang buti pa dati, buti pa noon. Dapat noon ganto, dapat noon ganyan. Kakabalik mo sa nakaraan, nakakalimutan mong ito yung present oh. Ito yung bago, ito yung buhay mo ngayon. Yan ang harapin mo, yan ang tanggapin mo. Nag-aalangan ka pa. Kaya ang sabi dito, what you need to do, accept the new thing. Embrace it. Love it. Cherish it. Magkaroon ka ng willpower para maging responsable ka dyan. Kung ano man yung bagong yan, na parang tinatanggihan mo. Pero alam mo naman sa puso mo, in your intuition na, hindi ako sure pero parang gusto ko. Hindi ako sure pero alam ko dapat ko nang gawin. So, what do you need to do now? Ask yourself. Okay? The Four of Cups, the Strength card. Magpakatapang ka daw. Magpakatibay ka. Laksan mo ang loob mo. Walang mangyayari kung hahalokip-kip ka lang dyan at malulungkot
Pero alam mo naman, kaya mong puntahan, kaya mong hakbangan, ikaw ang nagpapahirap sa iyong sarili. Sabi dito, alam ko nape-pressure ka. Nape-pressure ka to do good, na wag maulit yung dati, na wag kang matalo tulad dati, na wag kang magsawing palad tulad dati. Pero paano mo malalaman kung panalo to kung hindi mo susubukan? So, wag ka nang pa-pressure. Just do your best. Gawin mo lang yung makakaya mo. Dahan-dahan ka lang, relax ka lang. Just be gentle with yourself. Ikaw daw dapat ang unang cheerleader ng iyong sarili. Ikaw dapat ang unang susuporta sa iyong sarili. Kaya kung mahina ang confidence, hindi mo lalaksan ang loob mo eh. Kaya trust yourself, be confident, pataasin ang self-esteem para manalo ka na ngayon. Six of Cups is really triumph over obstacle. Kayang-kaya mo lagpasan yung mga problema or manalo sa mga pinagdaraanan kung ikaw yung uri ng taong tatanggapin yung inaalok sa'yo, binibigay sa'yo, at magpapakatapang ka na kayanin siya para magbago na yung takbo ng buhay mo. Okay? Importante yan, isa-isip mo today. In the area of what you need to focus on, meron kang the Ace of Pentacles. Meron kang isang biyaya, isang gift, o isang chance na kailangan mo talagang papasukin sa buhay mo. 1-1 ito, magkatabi pa. Parang sinasabi talaga na new door, new chance, new opportunity, new life. Pero takot kang papasukin siya. Because you know na kailangan to ng responsibilidad. Kailangan to ng pag-ako, 'di ba? Kaya parang ayaw mong galawin, ayaw mong i-try, alam mong matrabaho 'yan. Alam mong marami kang dapat gawin diyan. Pero ganoon talaga eh. If you really want something to change your life, to pivot your life for the better, kailangan mo i-accept yung hardship na kasama niya. Para patunayan kay universe na ready ka talaga para dito. So be brave. Ito ang ticket mo ha, itong bagong bagay na ito. Ito ang ticket mo para sa malalaki pang goals na gusto mong abutin. Kaya ano pang hinihintay? Grab it, take it, be optimistic, be brave para magkaroon siya ng magandang epekto sa buhay mo. Ace of Pentacles, the Seven of Wands. Ipaglaban. Ipaglaban, ipaglaban, ipaglaban. Knight of Pentacles, dahan-dahan ka lang daw. Alam naman ni God na bago sa'yo to Alam naman ni universe na mangangapa ka dito Kaya hindi mo kailangan magmadali. Dahan-dahan ang importante, umaandar ka, inaako mo siya. And here, sinasabi dito na ipaglaban mo to. Patunayan mo sa kanilang lahat na akin to, gagawin ko to, I will be successful here. I will be great in this endeavor. So, patunayan natin. Tumayo ka dyan. Prove to them that this is yours. And you will make it big dahil dito. Okay? Importante yan. In what's coming in, meron kang the Hermit card. Sabi dito, darating this month yung liwanag. Alam ko matagal ka naghanap, nag-isolate, medyo nalungkot ka, nagkulong ka for a long time na parang ayoko munang galawin, ayoko munang i-broadcast sa mga tao, ayoko munang ipakita sa kanila kung ano man tong hinahanda ko or hinahanap ko. Pero this month, you will shine. You will shine. And you will see na kung ano man yung hinahanap ko, nasa akin lang din pala. Ako pala yung magpapaandar or magpapaganap nung aking gustong makuha, yung aking gustong mangyari. May spark, may exciting event. And here you are, lighting up the way na parang, sige, susugsugin ko na, gagawin ko na, hahakbangan ko na para matupad na yung gusto kong mangyari. Parang ganon. So the road is bright. The path is really straight and concrete and stable para sa'yo. Kaya i-shine mo ang sarili mo. Pagliwanagin mo ang sarili mo. Panahon na for you to do it. Okay? Hermit card, the Seven of Cups. Here, nakita ko dito na yes, both cards are telling me, yung dating nasa isip lang, yung dating pangarap lang, yung dating ini-imagine mo lang, you have the power now to make it happen. To bring it down in your reality. Mahahanap mo
maliwanag na na parang, alam ko na gagawin ko. Alam ko na yung paraan ko. Alam ko na yung proseso ko. Meron ka ng dating pangarap na tutuparin mo ngayon. And here you are. Sabi dito, mag-focus ka lang. Eyes on the prize, eyes on the target. Magaganap siya in your part and you will tell yourself na, ay, kaya ko na pala. Because nung kumilos ka, nung nanalig ka, nung nagtiwala ka, nangyari. Nakuha mo. Okay? So, just believe, Pisces. Just believe in yourself. Yun ang kalaban mo sarili mo. Sarili mo kalaban mo. In your divine messages, meron kang the Tower card. Tanggapin ang mga pagbabago. Tanggapin mo ang mga pagbabago. Okay? Kulang ka niyan. Minsan kapag, ay, maraming gagawin, ay, maraming dapat asikasuhin, ay, maraming kailangan tanggalin sa schedule ko, kailangan ko tong gawin, kailangan ko yun, kailangan ko yan. Accept mo na lang. Kailangan talagang magbago ngayon para magkaroon ng epektibong outcome sa'yo. Kasi kapag takot ka sa pagbabago, nandyan ka lang, stuck ka lang dyan. Forever ka na lang dyan. Na komportable ka sa pang-araw-araw na same old thing. Kabisado mo na di ba? Kabisado mo na araw-araw, yan ang problema. Araw-araw yan ang solusyon. Araw-araw yan ang mangyayari. Walang nagbabago, walang growth. Walang pag-abante, walang pag-angat. Kaya, embrace the change. That is where you will be successful. Okay? Tower card, you have the Two of Wands. Yes. Tamang-tama yung sinabi ko kanina. Yun. Same yun. Same na explanation ko. Kung hindi ka confident na suungin yung isang bagong bagay at hindi ka mag-take risk, walang magbabago sa galaw ng buhay mo. Kaya panahon na para paliwanagin mo sa isip mo kung ano ba yung gusto ko. Ano ba yung plano ko? Saan ba ako pupunta? Ano ba yung direksyon na gusto kong tahakin? And be brave on doing so. At kaakibat nun, i-accept mo rin na, ay, kapag ginawa ko na to, magbabago na ang lahat. Meron na akong iiwanan, meron na akong lalayuan, meron na akong bibitawan. So, the change will propel you. Para kang, alam mo yung tawag doon, yung slingshot, ano ba Tagalog nun? Tirador, na kapag hinila mong ganun, syempre masakit, mahirap, nakapagod, pero pag binitawan mo yun, bibilis yung andar mo. So that change is inevitable. That change is required from you para mag-accelerate ang buhay mo. Okay? In your fortune, meron kang ladder. Climbing towards success. Yes. Talagang yung buhay mo ngayon paakyat sa iyong tagumpay. Kaya, gawin mo na para umangat ka na. You have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Kailangan magplano. Siyempre lahat naman ng gagawin natin ay may kaakibat na plano, 'di ba? Hindi naman yung susugod ka na lang doon sa a-applyan mo nang wala kang dalang resume o na hindi ka nag-prepare ng interview, 'di ba? So, lahat ng bagay pinaghahandaan. Pero ang pinaka main source niyan ay yung willpower mo to do it. Kasi kung may willpower ka, kahit anong kakaharapin mo, kakayanin mo. Okay? You have unicorn, use your intuition. Yes, Pisces, you are the moon. Gamitin mo yung intuition mo para maramdaman mo kung ano yung dapat mong ihakbang. You have candle, you will be shown the way. Sabi ko nga, liliwanag ang daan. Maliwanag na ngayon kung ano yung dapat mong gawin sa chance na ito. Okay? In your fortune for the month, patungkol sa iyong manifestation, you have the Empress card. Naku, ang kamay mo ay parang ginto. You have the Midas touch. Kahit anong hawakan mo, lalago, yayabong, dadami, successful. Kaya anong dapat gawin? Magtiwala sa iyong sarili. Love yourself. Okay? Ibigay mo sa iyong sarili yung kaligayahan na gusto mo. Because if you feel good, you will do good. Kaya kung meron kang dapat harapin, medyo takot ka, dapat maramdaman mo na kaya ko to, magaling ako, maganda ako, marunong ako, matalino ako, mahusay ako, para magawa mo ng tama. Okay? So, ito yung buwan ng tutubo, lalago, dadami. Kung ano man po yung inaasikaso mo. Naku, nasa fortune pa man din. Kaya, kung meron kang balak ipanganak, or i-create, or itayo, or buuin, it will be successful. Congrats po. Empress card, meron kang the Six of Swords. Yes, aabante na daw po kung ano man tong binubuo mo, kung ano man tong kine-create mo. It will be
Smooth sailing, meron ako nakitang mabilis na acceleration, yung parang ang tirador, no? Ang tagal-tagal mong ginawa, biglang boom, nung binatawan mo, biglang bumilis, no? So congratulations, this is the right timing for you. Knight of Swords, pagbilis talaga. Bibilis po yung kine-create mo, aandar ka na, susulong ka na, at wala nang delay. Congrats, congrats! In the area of your near future, meron kang the Strength card. Sabi dito, be consistent. Kapag sinimulan mo na, kapag inaccept mo na tong magandang chance para sa'yo, exciting opportunity, exciting idea, kailangan consistent ang effort. Araw-araw kang gagalaw, araw-araw kang magpe-perform ng tama para makuha mo yung magandang outcome. Sabi dito, magtiis, magpakatibay, magpakatapang, kayang-kaya mong panghawakan kung ano man yung responsibility na yan or grasya na yan. Okay? You need to also prove to them. Kapag nagawa mo na, papatunayan mo pa rin na kayang-kaya ko tong ituloy. Kayang-kaya ko tong idiretso. Parang ganyan. Okay? Strength card. The Three of Swords. Ayan. Sabi dito, kapag ginagawa mo na, kapag nasa iyo na, baka manumbalik na naman yung mga nakaraan, yung mga takot mo, mga alinlangan mo, mga maling nangyari noon, baka bumalik-balik yung mga trauma, mga issue sa past. So, kailangan tapangan ng sarili na kalimutan na yung past para nang sa ganon, magdire-diretso yung swerte mo ngayon. Five of Wands. Yung mga away sa paligid, sabi dito, piliin mo lang kung ano yung kapatol-patol, okay? Hindi lahat ng magulo sa paligid papatulan mo. Baka makasira to sa diskarte mo, ha? Umiwas sa mga away, Pisces. Pisces, iwas sa mga away para hindi masira kung ano man tong inaasikaso mo at pinanghahawakan mo. Iwas din sa mga conflict sa pera, conflict sa sinasabi, conflict sa pataasan ng ihi, pataasan ng pride. Okay? Just be gentle with yourself and mind your own business. Okay? In your what's missing, ano daw po yung kulang na kulang para talagang maabot mo na yung manifestation mo? The Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Pisces, kapag lumalabas to, panahon na for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na. Okay? So sabi dito, i-align mo ang sarili mo sa swerte mo. I-align mo ang sarili mo sa wish mo. Wish mong magkaroon ng permanent job pero di ka naman nag-a-apply. Wish mong maging singer pero di ka naman nag-audition. Wish mong matayo yung negosyo na yan, hindi ka naman nag-iipon. Hindi ka nag-aaral nung bagay sa negosyo na yon. Wish mo na maging YouTuber, hindi ka naman nag-upload. Diba? Kung ano yung wish natin, i-align natin ang sarili natin para masalubong natin yun. Okay? So, kailangan kilos galaw para maabot mo siya. Pangarap mo magkaroon ng bagong bahay, nag-iipon ka ba? Nalapit ka ba sa mga real estate agents para magtingin-tingin ng bahay na swak sa'yo? Kailangan gumagalaw ka para makasalubong mo yung blessing na yan para sa'yo. Okay? Nine of Cups, the Ace of Wands. Yes. Kung talagang exciting yan, kung talagang gustong-gusto mo yan, at nakabuhay ng dugo mo, align yourself so that it will come to you straight para sa'yo. Okay? At the bottom, the King of Pentacles. Kailangan dito maparaan ka, masipag ka, matyaga ka. You are a man of your own, man or woman of your words. Pag gusto mo. Payabungin, pag-aralan, be the expert that you are. Be practical too. Maging practical ka din. Na kung ano lang yung kaya ko today para dyan, yun ang gagawin mo. Para paunti-unti, marirealize mo, ay, ang lawak na pala, ang laki na pala. Kayang-kaya mo yan. You can win this. You can be great on this. Okay? So, Pisces, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon para maisip mo yung nag-iisang question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Two of Wands, the Tower card, and the Two of Cups. At the bottom, meron kang the Five of Cups. Meron kang 2 and 2 here. Sabi dito, alignment. No? I-align mo ang sarili mo sa mga dapat mong gawin. Ngayon, maraming pagbabago.
Your life is changing pagdating sa question mo na yan. So, kailangan buwagin daw yan para mapasok na yung isang bagong bagay para sa'yo. Merong bagong dumarating, pero parang naiilang kang yakapin yun or hindi ka pa ready. Pero sabi dito, accept the change. Align yourself with your destiny. Panahon na para kumawala sa comfort zone, kumawala sa lumang buhay at abutin yung pagbabago. Kapag hindi mo daw tinanggap yung bago or hindi mo binuksan ang sarili mo sa bago, walang mangyayari. Stuck ka lang dyan sa bagay na yan. The answer for now is yes. Yes ito. Yes, may bago. Yes, dapat nang kumawala sa nakasanayan. Yes, dapat nang accept and change. Yes, merong ugnayan na maganda sa bagong ito at doon ka mag-focus. Okay? So, congratulations. There's something new for you pagdating sa question mo. Okay? Nandoon talaga ang pag-unlad sa bago. So, Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong August manifestation reading. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Matutupad na yan. Comment po kayo sa baba kung nakaresonate po kayo. Okay? Thank you po mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.